300 taon na ang nakalilipas. Ang mga halimaw na nagdudulot ng kapahamakan sa tao. Ang aking guro, si Zonti Zenren, ay gumawa ng larawan ng 100 halimaw upang ilagay sa kulungan ang mga halimaw na nagdudulot ng kaguluhan, na nagdudulot ng kapahamakan sa sangkatauhan. At buong buhay niyang pinanatili ang larawang ito upang mapanatili ang kapayapaan. Ngayon, paggalaw ng larawan, ang mga nawasak na halimaw ay unti-unting nagigising at bumabalik sa mundo. Guro, nasugatan ka. Swanji, ang selyo ng daan-daang halimaw ay bumigay. Nagtatakas ang mga demonyo, ngunit ang aking kaluluwa ay nakaugat sa selyo. Natatakot ako na, hindi ko na ito makakayanan sa araw na ito. Hindi, tiiyak na may paraan upang iligtas ka. Tanging, ang muling pagkuha sa mga demonyo. Kumpletuhin ang selyo upang mailigtas ang guro. Bago mawala ang kaluluwa, Swanji, ang mga tao at ang guro ay ipinagkatiwala sa iyo. Itong daan-daang demonyo na larawan. Ingatan mo ito. Ito ang magtuturo sa iyo upang matagpuan ang mga nilalang. Guro, tagasunod, tiyak na aaresto ko ang lahat ng mga nilalang sa mundo. Kukumpletuhin ang selyo. Sasalubungin ka sa iyong pagbabalik. Mahal na Ginoo, 10 araw na tayong nandito sa mundo. Bakit hindi tayo maghahanap ng mga halimaw? May mga alituntunin ang mundo. Kung ako'y magpapakita ng labis na lakas sa pagsubok, tiyak na magkakaroon ng takot. At maaaring magbago ang sitwasyon. Tama rin. Ngayon ay nagbukas na ng tindahan ng yin at yang ang aming maliit na Panginoon. Maghintay ng taong may kapalaran na dumating. Maaari mo nang tahasang kolektahin ang mga demonyo. Nahulog ang espada ng Diyos. May demonyo ngayon. Narito na ang demonyong ito. Ang tindi ng amoy ng demonyo ay nakabalot sa akin. Narinig ko na dito ay maaaring malutas ang mga bagay mula sa ilalim ng lupa. Ang galing. Pakiusap, tulungan niyo ako. Napakalamig ng katawan. Matatag ang pulso. Malapit nang maubos ang enerhiya. Hindi na ito basta-bastang masamang espiritu ang pumapasok sa katawan. Malinaw na ang apoy ng kapalaran ay papatay na. Senyal ng pagbabalik ng liwanag. Sa tahanan ng dalaga. Kamakailan lamang. May nangyaring libing ba? Paano mo nalaman? Ang aking asawa ay biglang namatay. 10 araw na ang nakalipas. Ang iyong mukha ay may dilim. Walang sigla ang iyong mga mata. Nanonood ka ba ng bangungot gabi-gabi? Sa araw, pakiramdam mo'y malamig ang buong katawan. Parang nahulog ka sa isang yelong hukay. Simula nang pumanaw ang asawa ko, hindi ako makatulog ng maayos buong magdamag. Sa panaginip ko, palagi pa rin akong nananaginip. May isang bata na umiiyak. Pasensya na, kung magtatagal pa. Ng 3 araw, baka sundan mo ang yapak ng iyong asawa. 3 araw. Mahal na guro, kailangan niyo akong tulungan. Hindi pa ito umalis. Nandito pa sa iyong bahay. Kailangan nating pumunta agad upang alamin. CJ, kaya't pupunta na tayo ngayon. Guro, dito nga. Napakabigat ng enerhiya. Espiritu ng demonyo. Mahal na guro. Ano ang espiritu ng demonyo? Isang masamang bagay na nilikha mula sa kaluluwa ng namatay na sanggol. Umaasa sa pagsipsip ng enerhiya ng buhay upang mapanatili ang kanyang kasamaan. Hindi ito possible. Ito ang aking biyenan. Mula sa templo ng Diyosa ng mga bata. Sabi niya basta ilagay sa ilalim ng unan. Makakatulong ito sa atin na magkaanak. Ito ay hiningi ng iyong biyenan. Ito ay kanyang ibinigay ng personal.
Alaynan, sabi ng aking biyenan ito ay isang lihim na paraan. Kailangan natin itong alagaan ng taos puso. Ang maskot ng Diyosa ng mga sanggol ay hindi kayang sumipsip ng yang energy na nag-aapoy sa barya. Bago namatay ang iyong asawa, siya ba ay nakaramdam ng panghihina? Nanginginig sa lamig at pawis. Nanginginig sa lamig at pawis. O kahit na nabanggit ang pag-iyak ng sanggol. Sabi niya tuwing gabi, maririnig niya ang iyak ng bata. Akala ko lang na sobra siyang pagod. Guro, ang ibig mong sabihin ay, ang aking asawa ay, nakuha niya ang enerhiya mula sa bagay na iyon. Dugoy na ubos, ilawin na lalanta. Guro, pakiusap, iligtas mo ako. Pakiusap, ipaglaban mo ang aking asawa. Bigyan mo ako ng 100 patungo sa buhay. Bantay ng masamang nilalang. Sa oras na ito'y nagtatago, siya'y umaasa sa iyong liwanag bilang pagkain. Ngayong gabi sa hating gabi, tiyak na muling magpapakita. Ginoong Wang, kung nais mong alisin ang ugat ng kapahamakan, kailangan mong tulungan ako ngayong gabi. Mag-arte tayo ng isang palabas. Ano? Kahit anong marinig mo mamaya, huwag kayong gumawa ng ingay. Alaynan. Huwag gumawa ng ingay. Ibigay mo sa akin ang init ng araw. Nangangahas ka pang manakit. Asawa. Sobrang ginaw ko. Tulungan mo ako. Asawa. Ikaw ba? Asawa. Ikaw ba? Hindi maganda. Siya ay naligaw at pumasok sa bangungot. Malinaw ang isipan. Bumalik sa katotohanan. Utos. Nagmamalaki kang mangakit ng tao sa harap ko. Nakikialam ka. Walang hanggan ang langit at lupa. Ang kalangitan at lupa ay gumagamit ng batas. Guro, saan siya pumunta? Mga bagay na marumi, ay may lakas pang lumapit. Sama! Liwanag ng langit at lupa. Ang masama ay nakatago. Lumabas. Ibulalas ang katotohanan. Aking ililigtas ang iyong reinkarnasyon. Kung hindi, papaliparin ko ang iyong kaluluwa. Matagal na akong hindi makapag-reincarnate. Lahat ng ito ay gawa ng matandang babae. Lahat ng kasalanan ay sa akin. Aking anak. Siyang nagdala sa iyo ng kapahamakan. Ang pamamaraang ito ay batay sa buhay ng mga pinakamalapit na kamag-anak. Nanghihiram ng kaluluwa ng iba pang sanggol para ipagpatuloy ang iyong pamilya. Ngunit ang pamamaraang ito ay mapanganib. May mga bagay na labag sa langit. Tiyak na magbabalik sa iyo. Nais mo bang pag-isipan ito ng mabuti? Wala akong pakialam. Basta't mayroong kinabukasan. Anumang bagay ay handa akong gawin. 3 taon ng kasal ang aking manugang, ngunit walang anak. Nawala ako sa tamang isip sa isang sandali. Naniwala sa mga salita ng demonyo. Gumamit ng mga abo ng 7 sanggol. Upang likhain ang batang espiritu na ito. Nanalangin na makakatulong sa pagbubuntis. Hindi ko inasahan na ito ang magiging sanhi ng pagkamatay ng aking anak. Sapat na. Huwag mag-eksperimento sa masamang mahika. Saktan ang iba, saktan ang sarili. Kayo ang gumamit ng masamang kapangyarihan para sa akin. Ngayon, anong karapatan ninyong iligtas ako? Ayaw kong sumuko. Mag-ingat ka, guro. Gamitin ang dugo bilang pang-akit. Ipakita ang tunay na anyo ng mga demonyo. Larawan ng daang-daang demonyo. Kunin.
Nawala na ang masamang bagay. Tungkol sa mga pagnanasa sa puso ng tao. Mas mahirap itong alisin kaysa sa masamang bagay. Kailangan mong ipagpalit ang buhay ng aking asawa para makuha ang isang ilusyon na apo. Manugang hindi rin alam ng ina na ganito ang mangyayari. Gusto lang ng ina ng isang apo. Simula ngayon, hindi na ako manugang ng inyong pamilya. Natatakot ako sa bahay na ito. Ngunit mas natatakot ako sa inyo. Huwag. Maraming salamat sa guro sa pagligtas sa akin. Ginoong Wang, yung peres ng sapatos na may tigre, ay may koneksyon sa iyong kapalaran. Kung ito'y manatili sa tabi mo, maaaring magdulot ito ng gulo. Handa ka bang mamatay para sa akin? Ang perang ito ay sapat na upang tapusin ito. Ang sanhi at bunga nito. Maraming salamat, guro, sa pagputol ng masalimuot na ugnayan. Anak ko. Ako ang nagdusa sa'yo, ina. Limang bituin na liwanag, sumikat sa Xuanming. Pulbos na pula, sirain ang dumi. Pagpatay sa dugo, magpaalam na. Tanggapin. Ang selyo ay talagang nagbalik ng kaunti. Mukhang kailangan lang nating maaga nang makuha ang mga demonyo. Para mabilis na maibalik ang guro. Ang batang Panginoon ay kahanga-hanga. At saka, ang demonyong ito ay nakapag-ensayo ng 7 katawan. Kung hindi ka agad kumilos, baka nagdulot ito ng malaking kapahamakan. Sa pamamagitan ng puot, nagbubunga ng espiritu. Ang masamang bagay ay sumisipsip sa may-ari. Nawawala ang masasamang enerhiya. Sa halip, nagbubunga ito ng isang piraso ng purong yang nasigla. Ngayon, ang masasamang enerhiya nito ay nawala na. Kaya't ito ay isang bihirang, espiritual na bagay na nakakatulong sa pagbubuntis at kalusugan ng sanggol. Susunod, maghintay lamang ng isang tao na talagang nangangailangan nito. Ang espiritu ay tumutunog. Mukhang dumating na ang taong may kapalaran. Kayo po ba si Ginoong Zhang? Narinig ko na may espiritu kayo sa inyong tindahan na makakatulong sa isang babae na maging ina. Tungkol sa tinutukoy ng ginang, dapat ay isang peres ng sapatos na may ulo ng tigre. Talagang may bisa ito sa pag-aalaga ng sanggol at pagtulong sa pagbubuntis. Ngunit ang mga espiritu ay pumipili ng kanilang mga may-ari. Tanging ang may purong puso at malalim na kabutihan lamang ang makakatanggap ng kanilang proteksyon. Kung hindi, sila ay mahihirapan. Mahal na guro, mangyaring isaalang-alang ito. Ang aking asawa ay isang opisyal na gobernador. Laging nananatili sa katapatan at kabanalan. Ako ay palaging nag-aayuno at nagdarasal. Nagpapakita ng awa sa matatanda at naghihirap. Hindi ko kailanman tinangkang gumawa ng masama. Tunay na isang taong puspos ng kabutihan. Ginoo, pakiantay muna po. Ang pagkakataong hinahanap ninyo ay nasa bagay na ito. Maraming salamat po sa pagtulong, guro. Ito ay isang daang leyang na insenso at taos pusong pasasalamat. Pakibukas, tanggapin ninyo. Kung ito ay epektibo, ako ay magbabalik. Muling magpapasalamat. Bayad at kalakal, tapos na. Dahil dito nagsimula ang ugnayan. Ginoo, mangyaring pahalagahan ang bagay na ito. Guro, pakiusap, iligtas mo ako. Ito ay pandaigdig na multo ng pusa. Ginoo ginang, kamakailan lang ba ay madalas mong maramdaman na masakit ang buong katawan, lalo na ang gulugod at mga kasukasuan ng mga paa? Nga, parang may gumagamit ng karayom.
na tinutusok ang buto ko. Kagabi, nagising ako ng maaga tulad ng dati. Tulungan mo ako. Sobrang sakit. Sino ang tutulong sa akin? Ginoo. May halimaw. Guro. Anong gagawin ko? Ikaw ay pinasok ng pusa na espiritu. Kung hindi ito malulutas, baka sa loob ng 10 araw, magkakaroon ng panganib sa buhay. Guro, pakiusap, tulungan mo ako. Pakiusap, samahan mo akong pumunta sa bahay ko. Para hulihin ang halimaw na iyon. Tuloy mo ako. CJ. Kamakailan lang si Ginang Wang. May nakatagpo na ba ng ligaw na pusa? Wala. Nagsisinungaling. Ang ligaw na pusa ay hindi kailanman. Biglang sumanib ng walang dahilan. Mas mabuti pang magsabi ka ng totoo. Langit at lupa. Pinagmulan ng lahat ng enerhiya. Naglantad. Kalangitan at lupa. Utak ng lahat ng enerhiya. Naglantad. Larawan ng daang-daang demonyo. Naglantad. Mahal na Ginoo. Ang demonyong ito ay may napakalaking galit. Mag-ingat ka. Amang masamang espiritu. Nakikialam. 7 bituin ng bituin. Protektahan ang aking tunay na anyo. Walang silbi. Ako at ang babaeng ito ay nagsasama na bilang isa. Papatayin mo ako. Kailangan siyang patayin. Sabihin mo, bakit siya sinasamahan? Tanungin mo siya. Tanungin mo siya kung ano ang ginawa niya noong nakaraang taglamig. Narinig ko kasi, may 9 na buhay ang pusa. Bakit hindi natin subukan ngayon? Nailagay ang mga pusa sa tubig. Tingnan kung totoo o hindi. CJ. Isang buhay ang nawala. May 8 pang natitira. Nga. Kaya. Nagsasagawa ka ng paghihiganti. Gusto kong maranasan niya ang pakiramdam ng unti-unting pagdurusa. Naisip mo na ba na pinapahirapan mo siya dito? Nasaan ang mga kaluluwa ng mga pusa na namatay ng masakit? Sila ay puno ng galit dahil sa kanilang hindi makatarungang kamatayan. Dahil sa iyong pagnanasa sa paghihiganti. Na naglalakad sa mundo, hindi makaalpas. Sila ay nasa mga lugar na hindi mo nakikita. Paulit-ulit na nagdurusa sa sakit bago ang kamatayan. Kumpara sa iyong paghihiganti sa kasalukuyan. Mas masakit ng milyon-milyong beses. Sila. Aking mga kasama. Kailan matatapos ang paghihiganti? Mas mabuti pang ako'y magpapaalam sa daan ng mga demonyo. Maaari kitang tulungan sa iyong paglipat. Paglipat. At paano naman ang mga kasama kong namatay ng masakit? Maaari ko rin silang tulungan sa kanilang paglipat. Upang sila'y makapunta sa kaligayahan sa susunod na buhay. Tanggapin. Ito. Ngunit bakit ganito pa rin ako? Guro, ano ang dapat kong gawin para makabalik sa dati? Bagamat nakuha na ang pusa. Ngunit ang iyong kasalanan sa mga nilalang ay nakatanim na sa iyong kaluluwa. Ang mga bigote ng pusa sa iyong mukha at ang mga mata ng pusa ay patunay na nakikita sa labas. Guro, may paraan ka, di ba? Pakiusap, iligtas mo ako. Pakiusap, tulungan mo ako. Kahit magkano pa, handa akong bayaran. Walang solusyon dito. Kung tunay kang nagsisisi at magmumukha kang ganito, gamitin mo ang natitirang buhay mo para magpatawad. Hindi.
Namo Amitabha. Kadya. Halika. Kumain ka na. Pasensya na. Nakita mo ba? Nagsisisi siya. Mapagkunwari. Nakapagpahamak ng maraming pusa. Anong silbi ng mga ito ngayon? Siya ay nagdarasal araw-araw para sa mga yumaong. At nag-aapoy ng ilaw para sa kanilang kaluluwa. Ang mga pusa sa mga tahanan na ito ay siya rin kanyang nailigtas. Talagang siya ay nagsisisi. Ngayon, siya rin ay naging ganito. Nakalahating tao at kalahating pusa. Ito ang kanyang parusa. At ang kanyang pag-amin. Nawala na ang sama ng loob ng pusa espiritu. Maari nang muling ipanganak. Guro Zhang. Gamit ang natitirang buhay ko. Dala-dala ang ganitong anyo. Gagawin ko ang lahat para mapawi ang aking kasalanan. Ang mga batong ito ay biglang lumitaw sa templo. Pagkatapos kong magsisi, mukha silang mga mata ng pusa. At parang mga mata ko ngayon. Ibinigay ko ito sa iyo. Maaari mong isipin ito. Marahil ang mga kaluluwa makakakuha ng kaunting ginhawa. Maging maingat ka. Guro Zhang. Ingatan mo ang iyong sarili. Gamitin ang kabutihan upang baguhin ang kasamaan. Magbayad ng utang na loob sa pamamagitan ng kabutihan. Ngayon ay alisin ang inyong galit. Gawing bagay na makakatulong sa mundo. Mahal na Ginoo, ang batong mata ng pusa ay naging espiritu ngayon. Makatutulong ito sa tao na muling makita ang liwanag. Naghihintay lamang ng taong may kapalaran na dumating. Upang magamit ang bagay sa tamang paraan. Tulungan ng tao na muling makakita ng liwanag. Maaari bang itanong, ikaw ba si Ginoong Zhang? Tama nga. Ano ang kailangan ng ginang? Humihingi ako ng tulong sa guro para sa aking anak na babae. 3 taon na ang nakalipas. Bigla siyang nagkalagnat. At pagkatapos ay nawalan na siya ng paningin. Mangyaring bumangon, ginang. Ngunit 3 taon na ang nakalipas. Nagsimula noong 15 ng Hulyo. Paano nalaman ng mangkukulam? Sa mismong gabi ng araw ng mga patay. Mukhang may dumating na taong swerte. Inay, nakakita na ako ng liwanag. Maraming salamat po, mangkukulam, sa kabutihan ninyo. Ako at ang aking ina. Parang kabayo sa pagtatrabaho. Hindi na kailangan. Ang batong ito ay bunga ng masamang dahilan. Ngayon ay nagbunga ng mabuting resulta. Ito rin ay kalooban ng langit. Maraming salamat, guro. Ang sanhi at bunga sa mundo ay magkakaugnay. Noong nakaraan, ang pag-aabuso sa pusa ay nagdala ng masamang kapalaran. Ngayon, ang pusa ay tumutulong sa mga tao. Ginoong Zhang. Tulong. Ginoong Zhang. Tulong. Selyo ng multo. Ginoong Zhang, tulungan mo ako. Yung bagay na iyon. Gusto niya akong patayin. Anong ginawa mong kasalanan? Isang mag-aaral na nakasuot ng berdeng damit. 3 araw na ang nakalipas. Nasa silid-aklatan ako nagbabasa. Kailan nagsimula ang hangin? Sino ka? Si Liu Cheng. May utang ka sa buhay ko. Kailangan mo na itong bayaran.
Ginoong Zhang, kailangan mo akong tulungan. Sinabi ba niya na may utang ka sa kanya? Wala. Hindi ko siya kilala. Siya ay nasa harap ng aking kama tuwing gabi. Nakatayo. Nagsusulat gamit ang brush sa aking katawan. Kahapon ng gabi, hinawakan niya ang aking leg. Halos mamatay ako sa kakulangan ng hangin. Tapos kinabukasan ng umaga, nakita ko. Ito ang mga Guro Zhang. Ako ba talaga mamamatay? Liu Cheng, may nagawa ka bang masama? Ako. Ang multo ay hindi basta-basta makikipag-ugnayan ng walang dahilan. Kung hindi ka magsasabi ng totoo, hindi kita matutulungan. Humihingi ako ng tulong kay Ginoong Zhang. Kung matutulungan ako ni Ginoong Zhang, tiyak na magbabalik ako ng kabutihan. Tara na, susunod ako sa iyo. Puntahan natin ang estudyanteng ito. Dito nga. Nandoon ang estudyante. Laging lumalabas sa hating gabi. Gaano nakatagal hindi nagamit ang batayan? Simula nang lumabas ang estudyante, hindi na ako naglakas loob na humawak ng tinta. Siya nga. Mahal na Ginoo. Napakalakas ng kanyang sumpa. Malamang ay naging kasangkapan ng malaking halimaw na iyon. Ngayong gabi, 1:00. Magpapatuloy ka pa rin sa pagbabasa dito. Haya siyang lumabas. Pero baka niya akong patayin. Itong amulet na ito, maaari kang maging ligtas sa ngayon. Tandaan mo, anuman ang mangyari, huwag na huwag lalabas sa silid-aralan na ito. Alaynan, masyadong tuyo ang panahon. Mag-ingat sa apoy. Bakit hindi pa siya dumarating? Hindi kaya? Dito na. Buwis ng dugo, bayad ng dugo. Tulungan mo ako, Ginoong Zhang. Ginoong Zhang. Ipakita ang anyo. Humanap ng kakampi. Langit at lupa, walang hanggan. Hiram ng kalikasan. Utos. Lumapit ka. 10 taon na ang nakalipas sa bilangguan. Ganito ako pinatay sa pagkakapiglas. Akala ko'y isang multo ng nagbigti. Naghahanap ng kamatayan. Tahimik. Huwag kang manakit ng iba. Ito ang aming alitan ng kanya. Hindi ito tungkol sa iyo. Kung naging demonyo ka na, bakit hindi ka pumasok sa siklo ng reincarnation? Sa halip ay patuloy kang gumawa ng masama. Siklo ng reincarnation. Namamatay ako na may dinadamdam na pagkakahiya. Namatay ang ina ko dahil sa aking sakit. Ngunit ang mga kaaway ay masaya at mayaman. Paano ako makakapayag dito? 10 taon na. Ang sugat kong ito ay hindi pa gumagaling hanggang ngayon. Parusang pagmamarka sa mukha. Talagang ikaw ay isang iskolar. Iskolar. Ako ay naging Jayaoyu noong ika-23 taon ng Jinghe. Noong panahong iyon, nakapasa ako bilang Jayaoyu. Ngunit sino nang mag-aakala na ang hayop na ito ay nakipagsabuatan sa mga eksaminador upang palitan ang pagsusulit. At siniraan ako na nagnanakaw sa eksaminasyon. Hindi ako, hindi ikaw. Naalala mo ba, nung pinatay mo ako gamit yung tela na hinabi ng aking ina? Nandyan siya sa likod mo ngayon. Hindi. Tama na. May kaayusan ang mundo. Nakapaghiganti ka na. Ang taong iyon ay muling isinilang. Sa loob ng 10 taon. Ako ay pumasok sa panulat upang kunin ang kanyang buhay. Hindi maganda. Ang langit at lupa, ang misteryo ng daigdig. Ang pinagmula ng lahat ng enerhiya. Utos. Ang sanhi at bunga sa mundo ay hindi nawawala. Laging may bayad. Kung gagawin mong pumatay, talagang mapupunta ka sa daan ng mga multo. Mahihirapan kang muling mag-reincarnate. Ako'y nag-aral ng buong puso sa loob ng 10 taon. Inaalay ng ina ko ang araw at gabi sa pagtatahi ng tela para masuportahan ako sa pagsusulit. Sa huli, nahihirapan akong makapasa bilang isang top scholar. Ngunit pinagsamantalahan ako ng taong ito, na nagkunwaring ako. Matapos kong mamatay, nakatanggap ng balita ang aking ina, at namatay na may dalang hinanakit. Hanggang sa huli, hawak pa rin niya
yung akusasyon laban sa akin. Walang mali sa pagkuha ng iyong paghihiganti. Ngunit kung ikaw ay pumatay, maging isa ka ng demonyo, mas mabuti pang pumasok ka sa aking daigdig ng mga demonyo. Ngayon, hayaan kitang makita ito ng iyong sariling mga mata, na naparusahan sa ilalim ng batas ng langit. Madaling sabihin, 10 taon ng sama ng loob, dugo at luha ng ina. Hindi ito basta-basta na maiiwanan mo lang. Ngayon, kailangan kong makuha ang kanyang dugo bilang kabayaran. Daigdig ng mga demonyo. Nariyan, susi ng kalikasan. Walang hanggan na enerhiya. Pigilin ang masamang espiritu at alisin ang sumpa. Patunayan ang aking kapangyarihan. Kunin. Salamat, Ginoong Zhang. Sa masamang demonyo na ito. Ako. Liu Cheng. Sino ba talaga ang masama? Alam mo sa sarili mo. Ako ang tumanggap ng demonyo. Ako ang nagwawasak ng masama. Pero sa mundo, ang tama at mali ay may batas na nagtatakda. May sariling batas na humahatol. Liu Cheng. Ako ang ipinag-utos na mag-imbestiga sa katiwalian sa pagsusulit. Ang dating tagasuri ay umamin na. Noong panahong iyon, nakipagsabuatan ka sa tagasuri. Nang daya at pumatay. Ang iyong mga gawain sa paglikha ng peking ebidensya ay nahayag na. Ano pa ang maaari mong sabihin? Ako ang nag-imbestiga sa kasong ito. Sa kabutihang palad, may isang matalino na tumulong sa akin sa likod ng mga eksena. Nagpadala ng mahalagang ebidensya. Kaya't makakaya itong matuklasan. Tiyak na ikaw ito. Mahal na Ginoo, ang iyong pananaw. Ang sanhi at bunga sa mundo ay may kanya-kanyang daan. Ako'y sumusunod lamang sa kalooban ng langit at tao, at kaunting pagsisikap, upang maipagtagumpay ang mga di makatarungang akusasyon. Matapos ang masigasig na pagtutol, sumuko na rin sila. Ako ang magpapasimula ng muling pagsusuri sa 10 taon ng nakabinbing kaso, para sa katarungan ng mga mahihirap sa mundo. Tanggapin. Muling naibalik ang selyo. Antayin mo ako, guro. Mahal kong alaga, ang piraso ng pamatay na panulat ay naiproseso na ng malinis. Bakit hindi diretsong kunin ang tao sa larawan? Ang lapis ay walang kasalanan. Ito ay ang masamang puso ng tao na nagiging halimaw. Ang pagkakasala ni Liu Qingshu ay nawasak na. Ang talino at diwa sa lapis na ito ay dapat makatulong sa mga tunay na taong may kabutihan. Itong tagapangasiwa, ako'y nakarinig na kayo ay narito. Ang ganda ng panulat ah. Marunong magpahalaga ang matanda. Ang pangalang ng panulat na ito ay King Shuang. Gamit ang yelong mula sa tuktok ng Kunlun Mountain bilang hawakan. Gamit ang balahibo ng Snow Wolf bilang panulis. 30 taon lang makakakuha ng ganito. Nais ko sanang hilingin sa may-ari na ibenta ito. Ang matandang si Song Xiwen. Pumasok sa pag-aaral noong 18. Nag-aral ng 42 taon. Ito na ang kanyang ika-6 na pagsusulit ngayong taon. Ito ang lahat ng aking ipon, matanda na ako. Mahal na Ginoo Song, pakiupo na. Maupo kayo, pakiusap at sabihin ng dahan-dahan. Ginoo Song, ikaw ay mahal na mahal ang pagsusulat na ito. Malamang na may kakaibang pinagmulan ito. Pagpasok ko pa lang, nararamdaman kong tinatawag ako nito. Ginoong Song, kung makuha mo ang panulat na ito, ano ang balak mong gawin dito? Sumulat ng mga akdang makakatulong sa bayan at makapasa sa Imperial Examination. Naiintindihan ko. Sa aking edad, nakakatawa ang pagkahumaling sa katanyagan. 50 taon sa malamig na silid-aralan. Gusto ko lang subukan ang aking sinulat. Kung karapat-dapat ba ito sa pulang tinta? Ang panulat na ito ay may tagapagmay-ari na. Tandaan mo, dapat ay may mabuting kalooban. Ito ang tutulong sa iyo na makilala sa mga pagsusulit. Kung may masamang isip, ang sinapit ni Liu Cheng noong araw, dapat ay narinig mo na ito. Naiintindihan ko, kung may kahit kaunting pagkakamali. Ihuhulog ako sa impyerno ng Abi.
Malapit na ang pagsusulit sa tagsibol. Mahal na Ginoo, magpakabuti ka. Maraming salamat, Ginoo. Mga sulatin tungkol sa sinaunang bagay. Ang mga tagumpay at kabiguan, alam ng puso. Maaaring nakawin ang tagumpay at karangalan. Ngunit mahirap linlangin ang kaluluwa. Tulong, guro. Pakiusap, iligtas mo ako, guro. Mahina na ang iyong yangki. Nabalot ka ng yinki. Saan nanggaling ang tanso na salamin na ito? Saan nanggaling ang tanso na salamin na ito? Muling siya dumating. Nasa loob ng salamin. 5 linggo na ang nakalipas. Noon ay nasa antigong kalye sa kanluran ng lungsod ako. Itong tanso na salamin na nakuha ko. Nang makita ko ito, agad akong natuwa. Kaya't araw-araw ko itong nilalaro. Hindi kailanman iniwan. Ginoo. Sino? Ginoo. Huwag kang matakot, Ginoo. Ako si Xiaoqian. Nakatagilid ako sa salamin na ito ng 100 taon. Ngayon, nakikita kita, Ginoo. Talagang tadhana. Ikaw ba ay tao o multo? Ako ay isang mabuting babae. Na pinatay ng iba. Ang aking kaluluwa ay nakatali sa salamin na ito. Sa nakaraang 100 taon. Ikaw ang unang nakapag-usap sa akin. Magpatuloy ka. Huwag mo nang hawakan ang salamin na iyon. Liwanag ng buwan sa harap ng kama. Akala ko'y hamog sa lupa. Itinaas ang ulo upang tingnan ang buwan. Nakatingin sa lupa, naiisip ang bayan. Anong klaseng mundo ang nasa salamin? Gusto mo bang pumasok at tingnan? Halika na. Mahal na Ginoo, matulog ka na. Ako'y kakanta ng isang maliit na awit para sa'yo. Si Xiaoqian. Anong nangyari sa'yo? Si Xiaoqian. Ito ay hindi isang karaniwang salamin na tanso. Ito ay isang salamin na sumisipsip ng kaluluwa. Na espesyal na kumukuha ng yangki ng mga buhay. Upang alagaan ang malaking demonyo. Mahal na Ginoo. Lalabas na ang nilalaman ng salamin. Mabaho mong daong. Nakikialam ka pa. Son lang. Tulungan mo ako. Son Wu. Tingnan mo na ang itsura mo ngayon. Hindi ka pa rin ba nagsasawa sa kanya? Hindi ito ako. Ikaw rin ay isang taong walang puso. Sumpa. Ikaw rin ay isang taksil. Sumpa. Mabaho mong albularyo. Gusto kong mamatay ka. Langit at lupa, misteryo. Sangkatauhan, pinagmulan. Tumigil. Taong walang puso. Hindi makakamtan ang magandang kamatayan sa kanilang henerasyon. Itong damit. Nasa lihim na silid ng aming lolo. May isang larawan. Ang taong nasa larawan ay nakasuot ng ganito. Ano ang ginawa ng iyong angkan? Ako ay basta lamang. Sa madilim na silid ng aking lolo, nakakita ako ng isang larawan. Ang babae sa larawan ay ganito ang kasuotan. Ginoong Son.
Mukhang may iba pang dahilan ang mga pangyayari. May dahilan ang bawat paghihiganti. Ikwento mo ang iyong mga pagdurusa. 100 taon. Walang nakakalimot sa akin. Lee ay Gange. Gange. Sumama ka na sa akin. Tatatanggapin kita bilang aking asawa. Ginoo, huwag kang magbiro. Ikaw ay isang mag-aaral na may titulo. Si Elbengu ay isang mababang katayuan ng isang alilang babae. Wala akong pakialam sa mga walang saysay na pangalan. Ang gusto ko lang ay ikaw. Alainan. Niloko niya ako. At umiwas siya sa akin. At pagkatapos, naglakad ako na may tiyan papunta sa tahanan ng mga son para hanapin siya. Ngunit tinamaan ako ng mga tauhan ng pamilya. Noong araw na iyon, umuulan ng malakas. Nadapa ako sa putik. Wala na ang aking anak. Hindi ito maaaring mangyari. Ang aking lolo. Noong araw ng kasal ng iyong lolo, nagpakamatay ako sa likod ng bahay ng pamilya Sun. Hindi naglalaho ang kaluluwa pagkatapos mamatay. Nananatili ito sa kopong na ibinigay sa akin ni Hepe. Liu Qingyi, alam ko na matindi ang iyong galit, ngunit ang saktan ang inosenteng tao ay hindi solusyon. Inosente. Araw-araw akong nagdurusa sa pagkakagapos ng salamin na tanso. Ngunit siya ay may maraming anak at apo. Tinatamasa ang lahat ng karangyaan. Handa ka bang tubusin ang kasalanan ng pamilya Sun? Basta't makapagpapaamo. Kay Isangi. Liu, gagawin ko ang lahat. Nais kong makuha ang mga tao ng pamilya Sun. Sa harap ng aking libingan, humarap at humingi ng tawad. Para sa mga tagapagmana ng Sun pamilya. Taon-taon nilang iniaalay ang kanilang panalangin sa akin. Lahat ng ito, maaari kong pagtanggapin. Ngunit may kondisyon, una mong pakawalan si Sun Wu. Patay na ang kanyang enerhiya. Kung magpapatuloy pa ang gulo, walang pag-asa na hindi siya mapahamak. Dalhin siya sa silid na lihim. Doon ko kailangan ang bagay. Ito ang silid na lihim ng lolo ko. Mula nang pumanaw si lolo, bihira nang may pumasok dito. Sing-sing ng kaluluwa. Ito ay ang kaluluwa ni Liu Qingyi na iniligtas ng iyong lolo. Gamitin ang masamang mahika upang ikulong magpakailanman dito. Mahal na Ginoo, ang siglong ito ay masama. Ito ay umaakit ng galit ng mga yumaong. 7 masamang kaluluwa na nagbabantay. Bakit kailangan gawin ito ng aking lolo? Dahil siya ay may konsensya sa kanyang mga kasalanan. Naging taksil noong siya ay nabubuhay. Takot sa paghihiganti pagkatapos mamatay. Kaya't ginamit ang masamang mahika upang ikulong ang kaluluwa dito. Ang mga buto ni Liu Qingyi ay nasa balon sa likod bahay. Hindi nakapagtataka na hindi nawawala ang galit. Hindi maayos na nailibing ang mga buto. At ang kaluluwa ay muling nakulong. Ayan, Liu, sang pamilya Sun. Pasensya na sa iyo. Pupunta ako ngayon para hanapin ang iyong mga labi. Para sa iyong magarbong libing. Kung talagang magagawa mo ito, bibigyan ko ng kapatawaran ang pamilya Sun. Liu Qingyi, nanumpa ako sa ngalan ng pamilyang Zhang. Mapapanatag ang iyong kaluluwa, pero kailangan mong unahin ang pagtanggal sa pag-ugnay kay Sun Wu. Sa loob ng 3 araw, kung hindi maihimlay ang aking mga labi, ang pamilya Sun ay tiyak na makakaranas ng dugo ang sakuna. CJ, 3 araw ang takdang panahon. Kailangan mong pumunta agad sa balon na iyon. Tandaan mo, kapag nag-aalis ng buto, dapat itong balutin ng pulang tela. Huwag na huwag makikita ng liwanag ng araw. Ginoo, talaga bang bababa ka? Ako na ang bahala. Ayan, Liu.
Dadalahin kita pa uwi. Talagang umalis siya. Si Sunwoo ay walang kasalanan. Ngunit nagbabayad siya para sa kanyang lolo. Nararamdaman mo ang sinseridad na ito. 100 taon ng galit, na pagtagumpayan ng isang bata. Marahil, masyado akong nakakapit. Ayan, Liu. Liu, may utang na loob ang pamilya Sun sa inyo. Ito'y mananatili sa aking isipan sa buong buhay ko. Mula ngayon, sa bawat taon sa araw na ito. Sambahayan ng Sun. Tiyak na mag-aalay. Salamat, Ginoong Zhang. Sa wakas, maari na akong maghanap ng aking anak. Libingan ni Sun Chuango. Siklo ng sanhi at bunga. Hindi mabibigo ang kaparusahan. Ang kasalanang ginawa ng iyong angkan. Ngayon ay ikaw ang magbabayad nito. Sa kabutihang palad, nakakita ka agad. Kung hindi, sa loob ng 7 araw. Mapapagod ka hanggang sa mamatay ang enerhiya mo. Sa libingan ni ang ibig sabihin ni Sun Chuango, maraming salamat sa iyong pagtulong sa akin. Ang pamilya Sun ay handang isakripisyo ang kanilang ari-arian upang magpatawad. Ang gamot na ito ay dapat inumin sa loob ng 7 araw upang maibalik ang iyong nawalang yangki. Tandaan, dapat kang gumawa ng higit pang mabuting gawa sa hinaharap. Salamat, Guro. Isang taon ng pagkakaakit ay nauwi sa wala. Ang mga pagnanasa ay naglalagay sa kaluluwa sa pagkakagapos. Kung alam ko sana, ang pagmamahal ay sumisira sa buto. Sana hindi tayo nagkita noon. Salamin ay hindi salamin, put ay hindi put. 100 taon ng pag-ibig ay tiyak na magwawakas. Bumagsak man ay tahimik, nabasag man ay walang laman. Tanging sa pagninilay sa tunay na puso ang katotohanan. Mahal na prinsesa, wala nang galit ang salamin na ito. Ang salamin ay walang kasalanan. Sobrang lalim ng nakabaon sa puso niya. Ngayon, ang galit ay nawala na. Ngayon, ito ay parang isang ordinaryong salamin lang. Ginoo Zhang, tulungan niyo po ako. Matagal nang nasira ang Yongliong Teatro. Bigla, maraming papel na tao. Yung mga papel na tao, gusto mo akong dalhin sa panood ng dula. Kailan mo nakuha ang tiket ng dula na ito? Kagabi, habang nagbabantay ako sa daan, dumaan ako sa silangang kalye. Sa teatro, maingay ang gong at drums. Nabaliw ako sa sobrang excitement. Lumapit ako para silipin. Sa kalagitnaan ng gabi, isara ang pinto. Matagal na itong lugar na ito. Parang may masamang espiritu pa rin. Hindi pwede. Dapat akong umiwas. 3:00 ng gabi. Walang nangyaring masama. Anong ingay iyon? Si Muliang ay nagligtas ng kanyang ina. Bakit may ganitong palabas na nagaganap dito? Sino ang mga tao dito? Lingshan Town. Hindi ko pa nakikita ang ganitong pananamit. Lahat sila ay mga papel na tao. Ah, paano mo nakuha ang tiket sa palabas na ito? Pagkatapos naming lumabas mula sa teatro noong gabing iyon, hindi na kami nakatulog kahit isang sandali. Kinabukasan ng umaga. Ano yun? Sino yun na walang modo? Maagang maaga pa lang nagtatapon na sa pinto namin. Parang bang hindi na ito tao, di ba?
Grabe talaga. Bakit parang dugo ang tinta na ito? Anong oras na? 10 araw na pala. Ginoong Zhang. Ang petsa ng tiket ay sa susunod na gabi. Pakiusap, tulungan mo ako. Yung mga papel na tao gusto akong dalhin para manood ng palabas. Ginoong Zhang. Ito ay hindi karaniwang tiket sa palabas. Ito ay paanyaya sa anino. Ang mga tumanggap ng paanyaya ay dapat dumating sa tamang oras. Kung hindi, ano ang mangyayari? Sasama ka sa entablado. Upang kumanta. Ito. Hindi ako kundi. Lumapit at tumingin ng isang beses. Mahal na Ginoo. Ang teatrong ito 30 taon na ang nakalipas. Nasunog at namatay ang buong grupo. Ang galit ay naging 7 masamang espiritu sa entablado. Sa susunod na araw ay araw ng mga patay. Mga papel na tao sa entablado. Mga buhay na tao na nakikinig sa dula. Ang entablado na ito ay walang tao sa loob ng maraming taon. Parang nag-iisa ito. Nais nitong makakuha ng mga buhay na tao upang punuin ang mga upuan sa ibaba. Dinala ako ni Ginoong Zhao sa teatro. Sa gabing ito, sa hating gabi, maaga tayong dumating. Ito ay pagsasagawa ng mga kababalaghan. May bisita. Ay naku! Ang langit at lupa, ang pinagmula ng lahat ay matatag. Enye! 3 dekada na. Sa wakas may nakakita sa akin. Nang tama. Nakatayo si Uncle Zhao sa likod ko. Huwag kang titingin pataas. 3 dekada na. Sa wakas, naghintay na ng buhay na tao para makapanood ng opera. Ikaw ay ang punong tagapangasiwa ng Saint Xib. Ginoong Liu San. Narinig ko na kayo noon. Nang inawit ninyo ang farewell and concubine. Ginoong Zhao. Naalala mo pa ba ang malaking apoy noong gabing iyon? Nakatago ka sa likod na pinto at malinaw na nakita mo ang lahat. Ginoong Liu. May kaayusan ang buhay at kamatayan. Ikaw ay patay na sa loob ng 30 taon. Bakit ka pa nananatili sa mundo? Nagmamanipula ng mga papel na tao at nananakit ng mga buhay. Sabihin mo ang iyong hinanakit. Maaari kitang tulungan sa pamamagitan ng ritual. Pagsasakatawan. Tingnan mo kami. Buong grupo ng teatro, 38 tao. Matanda na 70. Bata pa lang 3 taon. Namatay sa sunog dito sa entablado. Sinasabi mong magdasal. Sino ang magdadasal para sa atin? Sakit. Ang init. Nawasak ang ilusyon. Sinabi ni Zhaobo, tungkol sa malaking sunog 30 taon na ang nakalipas. Ano ba talaga ang alam mo? Ako. Sabi. Noong gabing iyon, ako ang nakaduty. Uminom ng alak ng hindi alam. Natakot akong madiskubre ng nagbabantay. Nang amoy ko ang usok. Malaki na ang apoy na umaakyat sa mga kahoy sa kisam. Para mapanatili ang trabaho ko. Hindi ko na lang ipinagbigay alam ang sunog. Kamatayan ko na ito. Araw-araw akong nananaginip ng bangungot. Nalaman ko kalaunan na ang pinakamaliit na apo ni Liu Ban Master ay 3 taong gulang pa lamang. Akala ko ay may malalim na galit. Ngunit, natatakot lang pala siyang mawala ng trabaho bilang gwardiya. Tingnan mo. Nakita mo ba? Ito ang kaluluwa ng buong grupo namin. Ng lahat ng tao. Ang pinakamaliit na liwanag na ito ay ang aking apo. Liar.
Ginoong Li, si Zhao Laozi ay may malalim na kasalanan. Ngunit ang mga batang ito ay walang sala. Hinahayaan mo bang panoorin sila? Na magpakailan pa man na nakakulong sa apoy ng entablado. Dapat si Liu Er ay lumaki sa mundo ng tao. Marahil ay magiging mas mahusay na artista kaysa sa iyo. Ngunit, Guro Liu, si Laozi Zhao ay magpapakasala sa kanyang buong buhay dito. Ako rin ay magpapalaya sa mga batang ito. Ikaw ba ay handa? Handa akong manatili dito buong buhay ko. Araw-araw maglilinis. Gabi-gabi magbabasbas. Pag ako'y pumanaw, ang aking kaluluwa ay mananatili dito. Magpapaglingkod pa rin sa ilang mga tao. Lolo, gusto kong makita ang mga peach blossom. Ang kalikasan at ang hangin ay nagsasawalang saysay. Lumapit sa dakilang daan. Yuan Henglizen. Lolo, huwag kang umiiyak, hindi na masakit ang willow. Mungkong ito ang pari. Nang siya'y nangako, may patoto sa langit na nakakita. Okay. CJ, tumingin si Liu sa mga bulaklak ng peach. Klaseng. Mahal na Ginoo, mananatili ba si Zhao Laozi roon? Mananatili siya hanggang sa mamatay. Isang isip ng tao. Maaaring maging impyerno. Maaari rin namang maging isang lotos na trono. Mangkong Zhang, hinihiling namin ang iyong tulong para sa aming buong pamilya. Pakihinga, Ginoo. May sasabihin ka, maupo ka muna at sabihin mo ng dahan-dahan. Guro, nakatira kami sa silangan ng lungsod, sa kalye ng mga taga-bato. Ang mga henerasyon ay nagsusulong ng pagmimina. 5 araw ang nakalipas. Lahat kami ng pamilya ay nagkasakit ng kakaibang sakit. Kahit anong gamot ang ininom namin, hindi pa rin gumagaling. At saka, sa hating gabi, magpahinga. Ano ang ginagawa sa hating gabi? May isang halimaw, dumaan sa pader ng bakuran. Yung bagay ay nagliliwanag na berde. Parang tao pero hindi tao. Yung halimaw, dumarating tuwing hating gabi. Hindi siya nananakit. Nakatitig lang sa amin habang nakaupo sa harap ng bintana. Simula nang dumating ito, hindi na makabangon ang tatay ko. Ang nanay ko naman, araw-araw ay nakaratay sa antok. Kahit ang 6 na taong gulang kong anak, ay nagsisimula ng magsalita ng walang katuturan. Kagabi, pinukpok ko siya ng pako, at ito ang iniwan niya sa akin. Hindi ito isang hayop, kundi isang batong espiritu. Sa katotohanan, ito ay isang multo na binuo mula sa kaluluwa ng tao na nakapaloob sa bato. Bato na mandirigma. Kamakailan lang ang pamilya niyo, She. May nagbago ba sa kanilang ancestral na libingan? O may binaklas na lumang pader o templo? Wala. Ang pamilya ng Shijia ay nabubuhay sa pamamagitan ng pagmimina. Ang pinakamahalaga sa kanila ay ang Diyos ng bundok at lupa. Paano nila magagawa ang ganoong masamang bagay? Iyan ay dahil sa mga utang na hindi pa nababayaran. Ang galit ay nananatili sa tahanan. Tiyak na may dahilan. Isipin mong mabuti. 20 taon na ang nakalipas. Kayo ba sa Shijia ay may ipinangako na buhay at kamatayan? Hindi ba't? Pamilya Zhu. Ngunit tungkol sa insidenteng iyon, nangako ang aking ama na hindi na ito dapat pag-usapan. Siya na ang pumunta sa iyo. Sinalba niya ang buhay ng pamilya niyo. Ngunit kayo ay nagdulot ng kapahamakan sa kanyang buong pamilya. Siya daw ay si Zudashan. Ay, kasalanan ng tatay ko iyan. 20 taon na ang nakalipas. Si Tio Zudashan, upang iligtas ang aking lolo at ama. Namatay sila sa aksidente sa minahan. Mula noon, nangako ang aking lolo na hindi kailanman kalilimutan ng pamilya Disi ang kabutihan ng pamilya Zhu. Basta't may makakain ang pamilya Disi, hindi kailanman papabayaan ang asawa at anak ng pamilya Zhu na magdusa sa lamig at gutom. Pero kalaunan,
Tio Shai, pakiusap, tulungan mo ako. Sobrang sakit na ng nanay ko. Umubo na siya ng 2 buwan. Ngayon, may dugo na siya. Sabi ng doktor sa bayan. Wala na siyang pag-asa. Kung maaari pang gumamit ng 2 layang na ginseng upang mapanatili ang enerhiya, maaaring may pag-asa pa tayo. Tio Shai, nakiusap ako sa iyo, alalahanin mo ang buhay ng aking ama. Nakiusap ako, iligtas mo ako. Ang utang na loob na ito, gagawin kong alipin at magbubuhat para sa iyo. Sa buong buhay ko, babayaran ko lahat sa iyo. Ay, malaking pamangkin. Nakikinig ka sa sinasabi ko. Tumayo ka na, ang lamig sa lupa. Inay, mag-ingat ka. Malaking pamangkin. Hindi ako ayaw tumulong. Ay naku. Yung kalagayan sa minahan ngayong taon. Hindi mo alam. Sa harap mukhang maayos. Pero sa loob, sobrang lugi. Maraming malalaking bayarin ang hindi pa namin nababayaran. Kaya nag-ipon ako ng pondo, nagkakaltasan. Ang hirap talaga. Saka, tungkol sa iyong nakababatang pamangkin. Bagamat mahal ang ginseng, hindi naman ito parang elixir ng buhay. Matagal nang may sakit ang nanay mo, at naubos na ang lakas niya. Kahit kainin pa niya, baka hindi pa rin umubra. Bakit mo sasayangin ang pera ng walang silbi? Sa huli, mawawala pa ang pera at ang tao. Mabubuhay ka pa ba sa mga susunod na araw? Pumunta. May kalahating sakupa ng bagong giling na bigas sa kusina. Kumuha ka pa. Kumuha ka pa ng 5 laang na pilak para sa pamangkin ng pamilya Zhu pang emergency. Opo, Ginoo. Ginang. Nanay. Bato ng matanda. Ang mga pangyayari ngayon. Tandaan ito ni Zhu King. Mabilis, patagin ang lupa. Ginoo. Di nagtagal, sumunod si Zhu King. Pagkatapos niyang mamatay, nag-asawa muli ang kanyang asawa. Ang bata ay nawala na. Akala namin tapos na ang lahat. Sino ang mag-aakalang? Ang kaluluwa ng tao ay nakakapit sa mga lumang bagay. Sumisipsip ng enerhiya mula sa lupa. Nakapo ng 20 taon at naging espiritu. Bumabalik ito tuwing gabi. Hindi ito para saktan ka. Ngunit ito ay nagpapaalala sa inyo, Shija, na tinalikuran ang inyong sumpa. Ito ay kumukuha ng mga takot at panghihinayang na nagmula sa inyong pagtalikod sa sumpa. Ang sakit ng inyong pamilya ay hindi dahil sa kanya ng direkta, kundi dahil sa sariling takot at panghihinayang na nagdulot ng pagkasira ng isip. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mapuputol ang enerhiya at mamamatay. Ginoong Zhang, tulungan niyo po kaming buong pamilya. Alam ko nang mali ako. Matagal nang paralitiko ang tatay ko, 3 taon na. Siguradong ito ay karma. Ano ang dapat kong gawin? Sige, magbabago ako. Dalhin mo ako sa lugar ng mga nakatagong kayamanan ng pamilya Zhu. Sa masamang alalahanin, kailangan itong lutasin mula sa ugat. Ang mga nangako at tumalikod ay dapat magbayad ng buhay. Lumabas ang tsart ng 100 demonyo. Zudashan Zhu King. Namatay ka para iligtas ang mga tao. Ito ay isang mabuting gawa. Dahil sa galit, naging demonyo at nanatili sa mundo. Ngunit nagdulot ito ng masamang bunga sa mabuting layunin. At hindi rin kayo makakaligtas. Sulit ba ito? Bumalik sa Shija. Mayroong malinaw na batas ng langit. Ngayon, ang mga bunga ng mga gawa ay lumitaw na. Kung patuloy kayong magpupumilit na hindi maunawaan, kayo ay hindi makakalaya magpakailanman. Ngayon, ako si Zhang Xuanji dito, upang bigyan kayo ng katarungan, at bigyan kayo ng kalayaan. Shi Kongwu, muling magpapatuloy ba ang pangako?
Mapapawi ba ang karma? Sa isang sandali ng iyong pag-iisip. Tito Zhao, Kuya Zuking. Ako ang nagkamali, ang pamilya Shai. Nakalimutan namin ang kabutihan. At nilabag namin ang katapatan. Pasensya na kami. Sa kabutihang loob ng pamilya Zhu na nagligtas sa amin. Mula kay Wu, nanunumpa ako. Simula ngayong araw, ang kita ng pamilya Shai, ipamimigay namin upang tulungan ang mga mahihirap at ulila. Para sa pagpapanatili ng paaralan. Ako ay tiyak na gagawin para kay Uncle Zhu at Brother Zuking. Muling ayusin ang libingan. Taon-taon ay hindi ko kailanman makakalimutan ang pagdiriwang. Kung hindi ko matupad ang pangakong ito, hayaan akong si Shi Chongwu ay matamaan ng kidlat. Walang natirang katawan. Kung lalabag sa pangakong ito, kahit ang pamilya Zhu ay maging mga masamang espiritu, hindi kita patatawarin. Alikabok sa alikabok, lupa sa lupa. Kaluluwa sa makapal na lupa. Nawala na ang galit, nabayaran na ang utang. Huwag nang balikan ang nakaraan. Pumunta ka na sa kabilang buhay. Kunin mo. Mahal na Ginoo, ang selyo ay muling naging matatag. Malapit na nating maipagising ang aming amo. Guro, hindi kita pababayaan ng matagal. Ginoong Zhang, salamat sa iyong gabay at tulong. Ang aking ama ay nakakapaglakad at makain ng lugaw kahapon. Hindi na rin nagbabalak kayo ang bata. Ayon sa iyong utos, naiayos na ang bagong libingan ng pamilya Zhu. Ito ang unang pondo na ginamit para sa mga tao sa Zhuji Township. Ang ilaw na ito ay dati ng pinagsaluhan ng mga kaluluwa. Ngayon ay nilinis ko na ito at naging isang bagay na maswerteng. Ito ay sumisipsip ng diwa ng bato. Kapag inilagay sa tahanan, nagdadala ito ng kapayapaan sa bahay. Paalala sa iyo, Shija. Huwag mag-aksaya ng bato. Huwag ring basta-basta isuko ang pangako. Umaasa akong susundin mo ang iyong sumpa. Kung hindi, ang ilaw na ito ay makadarama ng galit. Sa oras na mawala ang ilaw, iyon na ang panahon ng kapalaran ng Shija. Na mapuputol. Si Shi Chongwu ay nakatatak sa puso. Hindi na muling bibiguin ng pamilyang Shi ang kanilang pangako. Mahal na Ginoo, bakit hindi ninyo isama ang batong ilaw sa larawan? Ito ay isang espiritual na bagay na walang kabutihan o kasamaan ang mga bagay. Nasa isip ng tao ang lahat. Iwanan ito sa ibang lugar. Mas makabuluhan kaysa manatili sa larawan. Utang na loob. Kailangan maging isang galit na espiritu upang makuha ang lahat pabalik. Ang sanhi at bunga sa mundong ito. Minsan mas nakakalungkot kaysa sa mga demonyo at kasamaan. Kahit matibay ang bato at metal, hindi kayang talunin ng mga pangako. Ang utang na loob ay parang dagat. Huwag maghintay hanggang sa maging galit. Mahal na Ginoo, sa gitna ng saya, may kasamang lungkot. Tungkol sa kasal na ito, mukhang hindi ito magiging maayos. Chenda. Ay naku, ang lakas ng hangin. Hindi ko na maipikit ang mga mata. Maghanap ka ng lugar para magtago. Nandyan pa ang bagong kasal sa karwahe. Miss, ayos ka lang ba? Wala ka ng problema. Magbigay ka ng balita sa amin. Bakit wala kang sinasabi? Walang nangyaring masama, di ba? Buksan mo na tingnan. Ako'y okay, magpapatuloy lang ako. Ayos na, ayos na. Buhatin na ang sedan. Hindi pwedeng maantala ang tamang oras. Nakarating na ang binibini.
Bakit dalawa ang bride dito? Sino ba talaga ang totoo? Magkakapareho sila. Hindi mo na talaga matukoy, Ginoo. Anong klase ito? Malapit nang dumating ang tamang oras. Hindi pwedeng maantala ang tamang oras, Ginoo. Kung hindi mo na matukoy, mas mabuting hayaan na lang ang bagong ikakasal. Kasama ng bagong kasal sa pag-aalay. Una ay ang katotohanan at kasinungalingan ng seremonya. Hindi naman pwedeng baliwalain ang tunay na bagong kasal. Huwag masayang ang tamang oras. Sige na, kung ganun. Ihanda na ang pag-aalay. Nanay, bakit hindi pa dumarating ang bagong kasal? Tatay, dumating na ba ang bagong kasal? Ay naku! Ano nang nangyayari dito? Bakit may dalawang bagong kasal? Talagang kakaibang pangyayari na hindi ko pa naririnig. Hindi ko inakalang si Wang Yingjing ay magkakaroon ng ganito. Ganito kalaking biyaya. Biglang nagkaroon ako ng dalawang napakagandang bride. Di ba't para itong langit na biyaya? Magandang bagay ay dumarating ng dalawa. Kung hindi mo maunawaan, huwag na lang. Masaya ba na yakapin ang dalawa? Sa tamang oras, isang pagsamba sa langit at lupa. Dalawang pagsamba sa mataas na tahanan. Mag-asawa na nagbabayad ng respeto. Ipinapadala ang tao sa silid. Ipinapasok sa silid ng pag-ibig. Mga giliw. Ang isang sandali ng tagsibol ay nagkakahalaga ng libu-libong ginto. Tayo. Ang mga mata ko, Asawa, anong nangyari? Asawa, anong nangyari sa'yo? Ying-er, Diyos ko, anong nangyayari? Tingnan mo kung may magnanakaw na nagtatago. Bilisan mo, hanapin mo ang doktor. Ginoo. Tingnan mo kung ano yan halimaw sa itaas. Halimaw nga yan. Ang tatay ay ang bagong kasal sa kanan. Isang alon ng kanyang manggas. Nawala ang aking mga mata, sobrang sakit. Ying-er, kamusta ka na? Dumating na ang doktor. Sobrang sakit ng mata ko, Sumisigaw ang asawa. Aakyat ako para tingnan. Tumingin ako sa bagong kasal. Wala na ang mga mata ko. Sobrang sakit, sobrang sakit. Masasamang espiritu. Mabilis na tumawag ng mago. Mabilis na tawagin si Zhang Qianxi. Ang amoy ng malaki mong kaibigan ay mula sa isang malaking ibon. Ang enerhiya mula sa libingan at bangkay ang nagiging pinakamasarap sa paningin. Ang halimaw na ito ay mahusay magpanggap at mahirap sundan. Kung nakuha na nito ang bagay, siguradong kakainin nito ang nakuha. Kailangan nating hanapin agad ang kanyang taguan. Ang sugat ay may matinding amoy ng namumuong bangkay. Tiyak na gawa ito ng malaking ibon. Ang sugat ay may matinding amoy ng namumuong bangkay. Tiyak na gawa ito ng malaking ibon. Ang halimaw na ito ay muling nagpakita. Mahilig kumain ng mata ng tao upang mapalakas ang kanyang kapangyarihan. Manggagamot, nananawagan ako, kailangan mong alisin ang halimaw na ito. Para sa paghihiganti ng aking anak at manugang. Handa ang pamilya wang na ipagsakripisyo ang lahat. Ang pagtanggal ng mga demonyo ay bahagi ng aking tungkulin. Alam mo ba, Ginoo, kung mayroong matandang libingan sa paligid, o kaya isang libingan na puno ng sama ng loob. Meron. Sa labas ng 9 na milya sa kanluran ng lungsod, may isang lugar na dating libingan ng mga nakaraang dinastya. Sinasabing hindi pa rin ligtas doon. Kagabi, ang grupo ng naghatid ng kasal. Dumaan mismo mula doon. Mukhang doon nga sila nanggaling. Maghanda ka ng itim na dugo ng aso. Pulang linya ng sinabar. At isang tanso na salamin. Mas mabilis, mas mabuti.
Ngayon gabi, makikipagkita ako sa halimaw na iyon. Diyos na ibon, ikaw ay nabuo mula sa espiritu ng libingan. Hindi ka nagsasanay sa kabilang buhay. Sa halip, nagkakaroon ka ng anyo upang makasama at makasakit ng tao. Nagnanais ng mga tao. Hindi ito katanggap-tanggap sa langit at lupa. Bakit hindi ka agad magpakita at sumuko? Mabaho kang albularyo, wag makialam, ibigay mo ang iyong buhay. Walang hanggan ang langit at lupa, espada ng kalikasan. Sirain ang kasamaan. Ako'y sumisipsip ng mga mata ng tao. Ito ay para sa pagbuo ng mga mata ng demonyo ng yin at yang. Kapag natapos na ang aking tagumpay, makakalaya na ako mula sa libingan. Magiging Diyos ng demonyo. Hinding-hindi ka makakapigil sa akin. 5 bituin na liwanag na nagliliwanag, sumira sa madilim na kulay, tinataboy ang maruming dugo. Tinataboy ang madilim na puot. Nagsimula ang palasyo. Mahiwaga, masdan mong mabuti ang iyong tunay na anyo. Hindi. Nakuha ang sword ng 100 demonyo. Narito na. Yung demonyo ni Zhang Tianxi. Nakuha na ang demonyo. Liwanag ng araw at buwan. Pagsasama ng yin at yang. Buksan. Nakita ko na. Nakita ko na ang liwanag ng kandila. Nakita ko na ang silweta ng aking asawa. Salamat sa biyaya ng langit. Hindi kailanman malilimutan ng pamilyang Wang. Maraming salamat sa buhay na iniligtas ng langit. Tapos na ang karma. Mag-ingat ka. Tandaan mo, mas maliwanag ang mata, mas maliwanag ang puso. Maraming salamat po sa pagtulong ninyo sa amin, mahal na guro. Mahal kong anak, kamakailan lang ay napalaya ko ang malaking ibon na may batik. Punong-puno ng masamang espiritu sa loob nito. Mas lalo pang napalakas ang kanyang sumpa. Bagamat napuksan na ang mga demonyo. Ngunit ang kasamaan sa puso ng tao ay nananatili. Ngunit ito ay walang hanggan. Hindi maganda. Ang malaking ibon ay tila may natitirang bahagi ng kaluluwa. Mukhang sa mga mata na kanyang nilamon. May isang pares na tila mga mata ng yin at yang. Ginamit nito ang lakas upang itago ang bahagi ng kaluluwa. Guro Zhang. Hinukay sa likod ng bundok. Naglabas ng isang bronze na kahon. Pagkatapos nitong matouch ni Wang, bigla siyang naging baliw at nanghampas ng tao. Patayin, patayin. Nandyan yun. Si Zhang Tianxi. Para bang nagbago ang anyo ni Wang. Hindi lang siya sobrang lakas, pati nakikita niya lang tao ay nanghampas na. Parang ibang tao na ang naging Wang Tuo. Hindi lang siya malakas, lagi pa siyang nananakit ng tao. Nagsimula nang lumabas ang imahe ng mga halimaw. Ito ay ang naiwang kaluluwa ng Luo siya. Gamit ang mata ng dilim, pumasok siya sa sinaunang kasangkapan. Ang bronze na kahon ay dating ang libingan ng mga demonyo. Matagal nang hindi na-seal. Ngayon ay pinasok na ng espiritu ng halimaw. Matagal nang naging tahanan ng mga demonyo. Kayo'y mga insekto. Kapag ako'y nakawala sa pagkakabihag, sasalantain ko ang buong lugar sa loob ng 100 milya. Langit at lupa ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Ang ugat ng lahat ng enerhiya. Wawasakin ang dumi at mga demonyo. Ang araw at buwan ay magkasamang nagniningning. Sira! Zhang Xuanji. Sinira mo ang aking katawan at ikinulong ang aking kaluluwa. Ngayon, maranasan mo ang lasa ng 10,000 sakit sa puso. 5 bituin na pagsasama. Liwanag na sumisikat sa Xuanming. Pula ng pulbos, linisin ang dumi. Umalis, masamang dugo. Gamitin ang dugo ng buhay. Palitan ang demonyo ng 9 na kailaliman. Buksan. Parusahan ang 9 na kailaliman. Lahat ay ibalik sa akin. Kunin.
Pumunta ka at tingnan kung ano na. Maghanap ng tao na maayos na mag-aalaga sa kanya. Magpahinga ng ilang buwan. Maaari na siyang makabawi. Nawala na ang masamang espiritu dito. Ngunit nananatili pa rin ang dumi. Ang mga piraso na ito. Kailangan kong dalhin ito pabalik para ayusin. Kalangitan at kalikasan. Nawawala ang dumi. Sa loob ng butas, misteryo. Nagliliwanag ang dakilang simula. Mula sa 8 direksyon, mga makapangyarihang Diyos. Pinapahintulutan akong maging natural. Sirain ang kasamaan at alisin ang dumi. Mabilis na tulad ng utos. Mahal na amo, nawala na ang masamang espiritu. Nawala na ang galit. Ang tanso na ito ay isang sinaunang kagamitan. Bagamat may sira, ngunit ang kalidad ay hindi pangkaraniwan. Matagal nang umiral sa loob ng libu-libong taon. Ang pagsasala ng enerhiya at masamang espiritu ay nalinis sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang liwanag. Mayroon na itong kaunting espiritu. Nawala ang masamang espiritu. Ang espiritu ay kusang lumitaw. Bagamat ito'y sira, maaari pa rin itong ipakita ang dumi. Marahil, makakatulong na makita ng tao ang mga bagay na mahirap mapansin sa araw-araw. Pwede bang magtanong, ito ba ang guruzang na makakapag-ayos ng mga suliranin? Ano ang ikinababahala ng matanda? Ang apelyido ng matanda ay Chen. Isang naghihikahos na mag-aaral. Ang tanging mahalaga sa bahay nila ay ang larawang ito, na minana mula sa kanilang angkan, isang tunay na likha ni Buddha Ozi. Pero kamakailan, maraming kakaibang pangyayari sa bahay nila. Sa kalagitnaan ng gabi, lagi nilang naririnig ang ingay ng paghukay at paghulog ng mga bagay sa loob ng kahon. Kumakalat ang pagtahol ng aso. Maraming may sakit sa pamilya. Ang batang maliit ay nagdududa. Dudang may masamang bagay sa larawang ito. May sumasakop dito na hindi malinis. Pinatawag namin ang ilang master para tingnan. Pero wala silang maipaliwanag. Sa halip, mas lalo pang lumala ang sakit ng pamilya. Si Xinwen ay may napakalawak na kakayahan. Dumating ako upang humingi ng tulong. Kung talagang may masamang bagay, kahit na ito ay isang kayamanan ng aming ninuno, ako, bilang isang matanda, ay kailangan lamang magtiis. Hindi ko naramdaman ang matinding, mula sa larawan, masamang espiritu o malamig na hangin. Yung mga dilaw na baka sa papel, ay medyo kakaiba. Huwag mag-alala, matanda. Hayaan mong tingnan ko ito gamit ang salamin. Ah, ganun ba? Ang kwentong ito ay hindi pinagdaraanan ng masamang espiritu, kundi dati itong nasunog. May mga di masayang kaluluwa na nakadikit sa larawan. Kahit na mahina, hindi ito makakapinsala sa buhay ng tao. Ngunit sapat na upang makagambala sa katahimikan at magdulot ng pagkabahala na nagiging sanhi ng sakit. Ang amang lalaki ko ay nagsabi na ang larawang ito ay talagang nakuha mula sa apoy. Habang nililigtas, parang noon ay may isang tao na namatay sa apoy. Maraming salamat sa tagapangasiwa sa paglilinaw. Ano ang dapat gawin ngayon? Walang problema. Sayang naman. Hindi ito masama. Maaaring mapalaya. Maraming salamat, shopkeeper. Mahal kong batang amo. Itong piraso ng bronzeng salamin. Kahit nasirang, nakakakita pa rin ng madilim na bagay. Nagpapakita ng kakayahang makita ang natitirang espiritu. Bagamat hindi ito kasing ganda ng salamin ng mga demonyo, na kayang ipakita ang daan-daang demonyo. Ngunit para sa karaniwang tao na nakakaranas ng ganitong mga maliliit na nilalang na natitira,
Mga bagay na may mga alaala at ito ay talagang kapaki-pakinabang. Ang salaming ito ay nilinis mula sa masamang enerhiya pagkatapos naging kasangkapan sa pagtulong. Ang salamin na ito ay tatawaging salamin ng liwanag na kukunin ng taong may kapalaran upang makilala ang mga masamang palatandaan sa paligid at maiwasan ang panganib bago pa man ito mangyari. Ginoong Zhang, pakiusap, tulungan niyo siya. Isang mortal na tinatawag na Ning-an. Ngayon ang kanyang kaluluwa ay malapit ng maubos. 3 buntot na espiritual na fox. Mukhang hindi pa umabot ng 100 taon ay napunta sa ganitong kalagayan. Ang kanyang sariling demonyong lakas ay nagwawasak. Nasira ang daan. Naaalala pa ang mortal na iyon. Ikaw, maliit na aswang. Alam mo ba ang sakit ng pagputol ng buntot? Parang pag-ukit sa puso at buto. 100 taong pagsasanay. Nawala sa hangin. Bakit kailangan para sa isang mortal? Nagsakripisyo na. Hindi ko maiiwasang iligtas. Ang pangalan niya ay Ning-an. Isa siyang iskolar. Siya ang unang nagligtas sa akin. Guro, pakiusap, iligtas siya. Ang masamang daan ng paglikha ng kaluluwa. Napakasama ng loob. Ang kanyang kaluluwa, malapit ng mapagaling. Ang aking kasanayan sa paghihiwalay ng buntot, maaari lamang nitong pansamantalang panatilihin ang kanyang puso. Hanggang 3 araw lang. Niligtas ka niya. Madalas natuso ang mga tao. Maraming nag-iisip ng mga plano. Maraming nagnanais sa iyong balahibo at panloob na dan. Ano bang nakaraan ninyo? Na nagbigay daan sa iyo, espiritu ng fox, na handang putulin ang buntot bilang kapalit. Halos mawalan ng kaluluwa. Iyon ay isang napakalamig na taglamig. Iyon ay isang napakalamig na taglamig. Huwag kang matakot, maliit na kaibigan. Huwag kang matakot, tutulungan kita. Kapit lang. Ihahatid kita pa uwi. Kumain ka na. Kapag busog ka na, may lakas ka na. Mas mabilis kang gumaling. Gumaling ka na lahat. Bumalik ka na sa bundok. Huwag naman sana. Maabutan pa ng mga ngaso. Hindi niya alam na kaya kong magbago ng anyo. Hindi niya alam na may kakayahan ako. Akala niya lang ako ay isang sugatang ligaw na fox. Mahina ang pamilya niya. Yung kamote, siguro ang huling pagkain niya. Manipis ang suot niya, pero ibinigay niya ang init sa akin. Salamat sa pagtulong sa akin. Paano ko makakalimutan ang kabutihang loob mo sa akin? Paano ko makakalimutan? Mukhang magbabago ang panahon. Ngayong gabi, magpahinga muna tayo sa templo na ito para umiwas sa ulan. Sa kabila ng paghahanap ng husto, hindi pa rin ito naging mahirap makuha. Ang panlangit kong banner ng kaluluwa. Kulang na lang isang buhay na kaluluwa. At makukumpleto na ito. Talagang salamat sa iyo, batang mag-aaral. Sa wakas, isang bihirang pagkakataon ng isang purong yin na kaluluwa. Magpasakop ka lang ng pangunahing kaluluwa ng panlangit kong banner. Tulungan mo akong mapahusay ang aking mahiwagang kapangyarihan. Tumigil ka, masama at pawang masama. Huwag mong saktan ang tao.
Tumigil ka. Masama at pawang masama. Huwag mong saktan ang tao. Itong dalagang nakasuot ng puti. Siya pala ay... Oh, hindi inaasahang isang mabagsik na fox demon. CJ. Ngayon ay tunay na doble ang saya ko. Una kong kukunin ang kaluluwa nitong estudyante. Pagkatapos ay kukunin ko ang inner elixir nitong fox demon. Ito ang aking banner ng 10,000 kaluluwa. Tiyak na magiging kayamanan. Apoy ng asong gubat. Susunugin ang mga masamang espiritu. 10,000 kaluluwa. Sumisipsip ng puso. Kunin muna ang kanyang kaluluwa bago ang lahat. Ning An. Pagbuo ng kaluluwa, lumabas ka na. Para sa akin ang buhay ko. Ipagpapalit ko ang iyong buhay. Sa isang piraso. Nabaliw ka na. At pati ang sariling buhay mo pa ang pinutol. Mapagsamantalang hayop. CJ. Iniligtas mo ako. Sa galit na ito, ako si Hu King, ang lobo mula sa King. Babayaran ko ito. Ang pangalan niya ay Ning An. Dapat ay nais lang niyang makamit ang isang mapayapang buhay. Ngunit nasangkot siya sa ganitong malaking sakuna. Guro. Lahat na nilalang ay nagdurusa. Demonyo. May damdamin din ang demonyo. Pakiusap. Iligtas mo siya. Sige na. Ang damdaming ito, mas mapagkumbaba kaysa sa marami. Ng mga tao na nagmamalaki sa kanilang malalim na damdamin. Mas tunay at tapat. Magagawa kong iligtas siya. Pero pagkatapos kong mailigtas siya, kailangan mong magtatag ng isang sumpa ng dugo at espiritu. Maglingkod sa akin. Pakinggan mo ang aking utos. Hanggang sa magwakas ang ating pagkakaibigan. O hanggang sa mabayaran ang utang. Hanggang dito na lang. Kayo dalawa. Magkaibang landas. Malamang ay hindi na muling magkikita. Handa ka na bang magpaalam? Basta't mailigtas si Ning An. Makuha niya ang kapayapaan muli. Hu King. Nais kong maging tagapanginoon ng Tianxi. Sa bawat buhay at sa bawat henerasyon. Hindi tatalikod. Kahit na hindi na magkikita kailanman. Basta't siya'y nasa mabuting kalagayan. Wala na akong pagsisisi. Pagkakasundo, hintayin kong mailigtas ang tao. Mapa ng mga halimaw. Masamang paraan ng pagpapalakas ng kaluluwa. Hindi tinatanggap ng langit. Ning An, kaluluwa, bumalik na sana. Six Suns. Gamitin ang kaluluwa para sa bandila. Kumilos laban sa langit. Hindi ka ba natatakot sa parusa ng langit? Sugo ng langit. Ako ang langit. Dahil ikaw, batang babae, ay naghanap ng kamatayan. Ipag-alay ang iyong kaluluwa sa aking libing ng mga kaluluwa. Langit at lupa, misteryo. Sangkatauhan. Malawak na pagsasanay sa loob ng eons. Patunayan ang aking kapangyarihan. Umalis. Mga kaluluwa'y sumisila sa puso. Matigas ang ulo. 7 ng mga bituin. Iligtas ang aking tunay na anyo. Lumayas, masasamang espiritu. Lumayas, mga masamang puwersa. Umalis. Magsimula ang laban.
Matigas ang ulo. Ngayon, sisirain ko ang iyong masamang anyo. Sisirain ko ang iyong demonyong bandila. 5 bituin na labanan. Liwanag na nagliliwanag sa kadiliman. 10,000 demonyo at masama. Magiging alikabok. Si Rain. Ang aking bandila. Hindi. Lupa ay mauwi sa lupa. Kaluluwa ay babalik sa lupa. Magpahinga ka na. Mungkang Xuanming. Ikaw ay masama ang gawa. May nakalaan para sa'yo ang langit. Maestro Zhang. Pakiusap, iligtas mo siya. Pinilit niyang tanggapin ang sipa ng masamang daan. Kaluluwa. Nasukol na ng espiritu ng soul refining banner. Ang masamang enerhiya ay pumasok sa kanyang puso. Karaniwang mahika. Mukhang hindi siya maliligtas sa ganitong paraan. Ginamit ko ang aking internal elixir. Hindi maaaring. Hindi madali ang iyong pag-aayuno. Nawalan ka ng internal elixir. Kung bahagya lang, babalik ka sa dati mong anyo. Kung malala, maaaring mawala ang iyong kaluluwa at espiritu. Mayroon akong isang paraan. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng aking larawan ng 100 mga halimaw, pinagsasama ang sumpa ng pagkamatay. Piliting alisin siya, ang masasamang espiritu sa kanyang kaluluwa. Ngunit ang proseso ay sobrang sakit. Maari bang pagkatapos siyang magising, burahin ang lahat ng alaala tungkol sa akin? Maaaring mabura ang alaala. Mahirap putulin ang ugnayan ng damdamin. Piliting putulin ang sanhi at bunga. Kung magsisi ka sa huli, o kung siya ay magkakaroon ng pagkakataon na maalala ang mga bahagyang alaala sa iyo at sa kanya, lahat ay mga pagsubok. Hugh King, nais mo bang mag-isip ng mabuti? Talaga. Walang pagsisisi. Tao at Diyos. Talagang magkaibang landas. Dapat siya ay mailiwanag at tuwid na daan. Magpakasal at magkaanak. Mapayapa at maayos ang buhay. Hindi katulad ko, na nakikipaglaban sa mga halimaw na walang liwanag. Nagdadagdag lang ng problema. Kalimutan mo na ako. Para sa kanya, iyon ang pinakamainam. Gaya ng iyong nais. Malinis ang kalangitan at lupa. Walang masidhing hangaring nag-umpisa. Puno ng kawalang hanggan, tahimik at payapa. Kahit anong dumi, hindi makakapasok. Pagkalat ng alaala, nakalimutan ang damdamin. Putulin ang sanhi ng alikabok. Muling lumiwanag ang espiritual na plataporma. Ibabalik ang iyong tunay na kalikasan. Ning An. Ingatan mo. Nasaan ako? Nasaktan ka ng masamang daan. Nasa aking tahanan ka upang magpagaling. Ngayon, wala nang masyadong problema. Salamat, Guro. Naaalala ko. Naaalala ko parang may isang matinding laban. Pero pagkatapos ay naging malabo. Parang nakalimutan ko. Ang isang mahalagang tao. Ikaw ay malubhang nasugatan. At nalilito ang isip. Kadalasan nangyayari ito. Bumalik ka lang at magpahinga ng maayos. Salamat po, Guro, sa pagtulong sa akin. Ako po si Ann. Kung sakaling kailanganin ninyo, bibigyan ko po kayo ng ganti. Lupa ay lupa. Dirt ay dirt. Bumalik ang kaluluwa sa lupa. Sa aking dugo,
Linisin ang dumi. Sa aking isip, linisin ang galit. Itaga ang lahat. Mabilis na muling ipanganak. Nakatapos na ang mga utang na loob at galit. Sige na. Mahal na Ginoo, ang bandilang ito ay sumisipsip ng 900 kaluluwa. Puno ng galit at put. Sa kabutihang palad, ang mahal na Ginoo ay nagbigay ng tamang batas para sa pagliligtas. Sa wakas, maraming nagdurusa na kaluluwa ay nakatakas sa kanilang kulungan at muling nakabalik sa kalikasan. Walang tama o mali sa kagamitan. Nasa tao ang gamit nito. Ganyan ang kalakaran ng paglikha ng kaluluwa. Noong nakaraan, iba't ibang uri ng mga demonyo ay ganito rin. Nasa 10,000 demonyo ang nakatala. Hindi lamang kapangyarihan ng mga demonyo, kundi pati salamin ng puso ng tao. Madaling mapuksa ang mga demonyo. Mahirap ang magpakatino. Ngayon, ang selyo ng tsart ng daemon ay unti-unting bumabalik. Mukhang makakayanan nating gisingin agad ang master. Mahal kong amo, sa direksyon silangan-silangan, may isang hindi pangkaraniwang, galit na lumalapit. Hindi tao, hindi demonyo. Parang tao, pero hindi tao. Malalim ang pagkakapit, ngunit nakatali sa galit. Talagang kakaiba. Guro Zhangzhang, tulong po, pakiusap. Tumayo ka at magsalita. Anong pangalan mo? Anong pakay mo? Ako po, Chen Deyu. Isa po akong mang-artista ng puppet sa bayan. Para dito. Ito ang batang si Azai. Ito ang kapangyarihan ng obsesyon. Ano ang ginawa mo sa kanya? 3 taon na ang nakalipas. Batang babae. Namatay si Azai dahil sa sakit. Sobrang namimiss ko siya. Sakit na parang ayaw nang mabuhay. Pagkatapos, sa isang sinaunang aklat nakita ang isang bagay na tinatawag na paraan ng paggawa ng puppet ng kaluluwa. Sinasabing gamit ang dugo ng pinakamalapit na kamag-anak bilang pang-akit. Nakagapos sa manika. Maaari nitong panatilihin ang alaala na hindi maglalaho. Ako'y napagod at naligaw ng landas. Nang ako'y nasa oras ng daga, nagputol ako ng pulso at nagpatak ng dugo sa tinta. Upang bigyang buhay ang manika. Pinagpala ito. Noong una, maayos ang lahat. Itong puppet. Parang talagang may espiritu si Azai. Nagsimula ng sumunod sa akin. Sa pagsasayaw. Pati na rin sa pagload ng pagsasalita. Akala ko, ang kaluluwa ni Azai talagang bumalik na, kaya't araw-gabi siyang inaalagaan. Hanggang 7 araw na ang nakalipas. Noong araw na iyon, malakas ang ulan at hangin. Gaya ng dati, kontrolado ko ito. Bigla, pumasok ang kidlat, at saka ito ay nabuhay. Totoo ngang nabuhay ito. Hindi na ako ang kumokontrol dito. Kundi mayroon na itong sarili. Tunay na kalooban. Nagsimula na itong magsalita. Parang si Azai. Nakasing-kasing. Pero ang sinasabi ay mga bagay na nakakapangamba. Azai. Maliit na Azai ng tatay. Tingnan mo. Hindi nakalimutan ng tatay. Ito ang paborito mo. Sayaw ng mga makulay na damit.
Ang lakas ng kulog. Nabulag ka ba? Iyan ay liwanag ng kidlat. Tatay. Ang tunog na ito, hindi sa pamamagitan ng pag-vibrate ng lubid. Zai, makakapagsalita ka. Tatay, bumalik na si Zai. Palaging kasama mo. Pero bakit hindi nakikinig si tatay? Bakit kailangan iwanan si Zai? Huwag kang lumapit. Ganyan lang talaga ang nangyari. Nabuhay na. Totoong nabuhay na. Hindi iyon ang anak ko. Ang halimaw na sumasakop sa katawan ng anak ko. Ang pinaka nakakatakot ay, nakita ko ang kamay ko. Nagsimula ng manhid. Matigas. Unti-unti nang nagiging kahoy. Ang mga simbolo ng masamang mahika na iyong ginamit ay mali. Dahil sa pagkakabangga ng kidlat, na may dugo bilang gabay, at kaluluwa bilang tagapamagitan. Kasama ang puppet na ito, nagkaroon ng symbiotic na ugnayan. Ngayon, hindi na ito basta lalagyan lamang. Sa halip, nagsimula na itong umatake sa kanyang may-ari. Alam kong nagkamali ako. Talagang alam kong nagkamali ako. Pero si Azhi, masyado lang nalulungkot si Azai. Humihingi ako sa inyo, guro, na tulungan siyang makaalis. Handa akong ibigay ang lahat. Basta't siya ay makakapagpahinga na. Humakbang pabalik. Kalangitan at lupa. Pinagmulan ng lahat ng enerhiya. Pakikialam. Obsesyon na nagiging masama. Pagbihag ng kaluluwa, nagdudulot ng pinsala. Utos. Napakabigat ng galit, kaya nitong tiisin ang simbolo ng pag-aalaga sa espiritu. Ito ay tiyak na hindi karaniwang obsesyon. Malapit na itong maging demonyo. Bakit nasaktan ng tatay si Ash? Ayaw umalis ni Ash. Gusto ni Ash na laging kasama si tatay. Patuloy na mag-perform. Langit at lupa, misteryo ng universo. Pinagmulan ng lahat ng enerhiya. Putulin. Tatay, ang sakit sobra. Bakit mo siya sasaktan, Achi? Sobrang sakit talaga. Magpapakitang gila si Achi ng maayos. Huwag mong iwan si Achi. Itong puppets. Isa lang itong nilalang na binago ng masamang mahika. Isang batang kaluluwa na sobrang hapdi. Nais na makaalpas sa mga tanikala ng buhay. Ngunit nahuli ng pagnanasa sa ama, na malalim na nakagapos, ang salungat na damdamin, sa ilalim ng impluensya ng masamang kapangyarihan, ay naging masamang espiritu. Si Ash, mabait. Nandito ang tatay. Kalma, hindi siya ang iyong anak. Isang espiritu ng galit na nabuo mula sa iyong pagnanasa. Matigas ang ulo. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na sining ng pagpigil. Sandaang halimaw na larawan. Narito. 10,000 kasalanan. Lahat ay nasa aking larawan. Kunin. Alalahanin ang iyong pinagmulan. Pagkakapit ng ama at anak. Panatilihin ang iyong kaunting kaliwanagan. Bayan. Tatay. Pagod na. Sobrang pagod na. Pero, natatakot akong tumawid sa tulay. Baka makalimutan ko na talaga si tatay. Zai. Mabait si Zai. Hindi ka malilimutan ng itay. Hinding-hindi. Zai. Alam mo ba, dahil sa iyong pagtigil, ang iyong itay ay unti-unting humihina. Hindi nagtagal. Maubos ang langis at mamatay ang ilaw. Susunod sa iyo. Hindi ba? Ito ang gusto mo, na magkasama magpakailanman. Hindi alam ni Zai. Talagang hindi alam ni Zai. Ganyan ang mangyayari. Langit lang. Ayaw ni Zai na mag-isa siyang malungkot. Itong ilaw, maaaring maging gabay na ilaw.
Makakatulong sa'yo na makatawid sa ilog ng mga patay. Huwag kalimutan ang mabubuting ugnayan sa kasalukuyan. Sa susunod na buhay, maaaring may araw ng muling pagkikita. Kung ikaw ay magpupumilit na manatili, hanggang sa pumanaw ang iyong ama, ang inyong mga kaluluwa ay magkakaugnay. Sa huli magiging mga ligaw na kaluluwa, na walang hanggan na maglalakbay, at hindi makakaligtas. Ito ba ay totoo? Ito ba ang gusto mong makita? Tatay, naiintindihan ko na. Bitawan mo na. Paalisin mo si Azai. Mabait si Azai. Bitawan na ni tatay. Mag-ingat ka sa paglalakad. Ang simbolo na ito ay dapat mong isuot upang maprotektahan ka mula sa natitirang galit. Pagkalipas ng 7 araw, bumalik ka upang kunin ang ilaw ng buhay. Ilagay ito sa tahimik na lugar sa bahay at sambahin ito sa loob ng 49 na araw. Pagbasa ng sutra at pag-aalay, maaaring makatulong sa kanya na makapagsimula ng maayos at makatagpo ng kapayapaan.